Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwas ng bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni Santo Papa Pio ika-10 o Saint Pius X, isa sa mga nagsulong ng mga pagbabago sa atin pong simbahan, ng mga pagdating sa liturhiya
kung paano natin ito mas iaangkop, no, sa atin pong konteksto, sa atin pong kultura, at yan po ang isa sa mga mahalagang na ituro ni Santo Papa Pio ika-10. Sa umagang ito ay muli binibigyan tayo ni Jesus ng isang aral sa pamamagitan ng pagpapaliwanag niya gamit ang isang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Siya po ang lumalabas, naghahanap ng mga manggagawa. Sabihin niyo nga po, manggagawa. So may iba't ibang oras, kumakatawan din sa iba't ibang panahon ng pagtawag ng Diyos para magkaroon ng manggagawa sa kanyang ubasan. Ang manggagawa ang siyang kikilos, magtatrabaho para sa ubasan, para nang sa ganon ay maraming ma-harvest, no? Marami po ang makuha at muling maibalik sa langit. Pero dito po nakita natin yung inaasahan ng mga naunang tinawag na mas malaki ang ibabayad sa kanila. Bagamat sa umpisa talagang malinaw naman ang kasunduan no, kung paano at kung magkano ang ibabayad. Pero nagreklamo dahil inaasahan nilang dahil mas nauna silang nagtrabaho, mas malaki ang kanilang upa. Pero isang bagay na matututunan natin, no, hindi sa tagal, hindi sa kung ilang taon ka nang nagtrabaho, kundi sa kung ano yung kalidad o yung quality ng iyong pagtatrabaho. Isa sa mga medyo hindi magandang umiiral sa ating kaisipan, no? Maging sa simbahan, no, na dahil matagal na sa simbahan, dapat sila na yung masusunod. Dahil matagal na sa simbahan, dapat sila na yung parang may-ari ng simbahan. Isa yan sa pangit na umiiral sa mga manggagawa ng simbahan. Maging hampari. Kaya nga yung isang wisdom po, no, na bakit kailangan ilipat ang pari from time to time. Kasi para hindi niya ito ariin na kanya. Yung hindi ito yung bubuin niyang kaharian, kundi manggagawa lang siya. Gaano man siya katagal ma-assign o gumawa, hindi siya ang may-ari, manggagawa lang ang isang pari. Pero maganda rin po, no, na iugnay din natin ito sa pinuno ng ating pong komunidad. Ang Diyos ang nagtatawag, ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakataon, no, para ang isang tao ay maging pinuno. Sa kasaysayan, no, buhat pa sa simula, ang nagtatalaga para magkaroon ng hari ay ang Diyos. Kadalasan lang din, nakakalimot ang mga pinuno sa kung sino at kanino galing ang kanilang pamumuno. Nandito sabi po, no, ipinahayag sa pamamagitan ng Propeta Ezekiel yung mensahe ng Panginoon na aalisin niya na ang mga pinuno at ibibigay ang nakatakdang parusa para sa mga ito dahil sarili lang nila ang kanilang iniisip at hindi ang kaligtasan ng mga tupa na ipinagkatiwala sa kanila. Sa mga nangyayari po, no, parang isa nakakapagod din yung pakinggan mo yung mga pinuno ng ating bayan, mapabarangay, sa local government, sa Senado. Mga pinuno yan na itinalaga din dyan, pinili sila ng Diyos, kahit napasabihin natin, kaya sila naupo dyan kasi binayaran tayo. Marami ang bumoto, hindi dahil malinaw sa kanila kung sino ang kanilang pinili, kundi malinaw ang 500 o 1,000 pesos, kaya sila nandiyan dyan. Pero ipinahintulot ng Panginoon na itong mga pinunong ito ang manungkulan
sa ating barangay, sa ating local government, sa ating po mga lalawigan, sa ating pong mga senado o kongreso. Diba? Naghagampanan ba ng tama? 10 million para sa isang libro na ipamamahagi? Diba? Parang, ano ba nangyayari sa mga pinuno natin? Paano ba sila mag-isip? Bilyon-bilyon. Ang dami nating pera, di ba? Ang dami nating pera. Pero dahil bawat isa may mga issue sa isa't isa, ang mga pinuno natin hindi magkaisa kasi laging ang usapin tungkol sa politika. Dumodoble yung mga trabaho na dapat pwede na may DSWD, may Department of Education, gusto may sarili. Pero talaga bang para sa mga tupa, para sa mga tao? Ang dami natin pwedeng magawa para sa milyon-milyon na pondo ng bawat opisina ng ating gobyerno. Pero ano nangyayari? Hindi na lang basta milyon ang usapan, bilyon ang usapan. Pero kapag ganito po, maasahan natin may parusang naghihintay para sa mga pinuno na hindi gumaganap ng ayon sa kagustuhan ng Diyos, ng ayon sa ipinag-uutos ng Diyos. Kaya nawa, patuloy natin silang ipagdasal. Sila po ay naghahanda para sa susunod na pagtakbo, samantalang sa kasalukuyan, marami ang pangangailangan na dapat tugunan. Amen?